nandito tayo ngayon sa taas ng aking bahay, pero hindi pa siya tapos. Yan, matagal ako hindi nakapag-upload kasi ako ay nawalan ng cellphone. Alam mo na, dumating sa buhay talaga natin yung mga ganyan sitwasyon. Yan, nawalan nga ako ng cellphone, nasira. Tapos ngayon, naghihiraman kami ng bunso kong anak. Wala akong magamit. Ang mga pala, ang update sa akin ay nandito ako sa taas ng bahay namin, hindi pa natapos. Ayan, kinulang sa budget. Kaya ngayon ay inarang-harangan lang muna namin ng mga tela, tapos yung mga lumang gamit, kahoy at saka mga yero na pinagtanggalan namin ng bubong ay nilagay muna ng asawa ko dyan sa mga dingding paikot. Tapos yung sa taas naman ay may nagbigay ng lona. Actually, nung unang lipat namin dito, galing sa taas, kasi nung pinagawa namin to, nangupahan muna kami saglit sa taas, tapos nung pwede nang tirahan sa baba, iniligpit ko lang muna yung mga gamit namin sa baba, kasi para mailagay namin yung aming tulugan, kasi ayoko nang mangupahan ng matagal. Mahirap mangupahan. Yung kakabayad mo pa lang ng upa is iisipin mo na naman, malapit na naman yung bayaran ko, kaya nai-stress ako. Kaya kahit hindi pa ayos, kahit hindi pa maganda, basta pwede nang tirahan, tulugan, safe naman kami, is lumipat na kami. Meron naman kami double deck na tinutulugan din yung mga anak ko, tapos gumawa kami ng tulugan na amin. Yan. Tapos etong taas naman, sabi ko sa asawa ko, bubungan niya to ng mga lumang yero. Ayan, binubungan nga niya yan. Ayan, no, lumang yero. Pero dahil nung lumipat kami dito ay bakasyon pa, so mainit, kaya umubra siya na dito kami matulog, pati yung mga bata. Pero nung nagtag-ulan na, hindi na siya umubra, na dito pa rin yung mga bata kasi nababasa yung, alam mo yung, dahil nga butas-butas yung yero, ayan, no, ang dami niyang tulo. Kaya ang ginawa namin is binaba ko yung mga bata, binaba ko ulit yung tulo nila, para mahirap kasi kung kailan masama yung panahon tsaka maglilipat, kaya binaba ko ulit siya. Ang nangyari, sobrang sikip namin sa baba dahil nga may tahian ako, so nagsakripisyo ko. Yung ibang tao, di ko na muna sila pinapasok kasi nga masikip kami. Ang hirap kumilos sa loob ng bahay kapag mayroon kang ibang taong kasama, lalo na yung mga kasama ko, mga anak ko estudyante, parang pakiramdam ko mas lalo silang hindi nakaka-focus kung may ibang taong kasama. O di ba ang hirap kumilos, kahit ako nga na may na mama nila, nahihirapan ako kumilos kapag may kasama kong ibang tao, plus may mga bata pa na nakikita yung bawat galaw mo, parang ganun. Ewan ko kung ako lang yun, ha, kayo rin ba? Tapos ang ginawa ko, binaba ko nga yung tulugan. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, yung kapatid ko nagbigay ng lona, ayan, yung pinaglumaan nilang lona, binigay niya sa akin, pinabubong ko sa asawa ko yan. Pinaayos ko siya para hindi tutulo kapag maulan nga. Pero meron pa rin konting tulo kasi luma na nga yung lona. Ang ginawa na lang namin, sabi ko, gawa niya kami ng tulugan dito sa taas. Ayan, ginawa niya kami ng tulugan. Ginawa ng tulugan. Tapos dito na nga kami natutulog sa taas. Tapos yung mga anak ko sa baba, safe naman doon. Maayos ang pagkapadlak. Meron dong double deck na sila natutulog. Pagka susunod yung video, papakita ko sa inyo yung sitwasyon namin sa baba. Medyo masikip pero okay na kasi kami-kami lang naman. Hindi, dalawa lang anak ko. Tapos yung asawa ko lagi wala, nagbibiyahe siya. Ngayon nga is nagbiyahe siya. May bagyo, sabi ko wag siyang masyadong lumayo kasi nga may bagyo, baka mamaya is bahain eh, 'di ba? Mahirap na, wag naman sana. O kaya ayan lang, o 'di ba, nakikita mo, nice kinindamitan namin, pero wag, kahit na may bagyo, basta ulan, okay lang naman kami dito sa taas. Pero kung mahangin, ay palagay ko hindi uubra. Ayan yung mga tira-tira namin mga damit dati nung nananahik pa kami dun sa one day. May natira, chinarge niya sa amin, tapos tinanggal kami. Yun nga, kaya medyo ngayon mahina ang aming gawa. Ayan, ayan, ayan. Okay guys, bye bye, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat. God bless you. Bye bye.